Magandang araw po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Sa oras na ito ay gusto ko pong magbigay ng reaction video. Ito po ay pangangaral ng kapatid na Daniel. Kayo po ang humusga kung si kapatid na Daniel ay totoo ba na siya ay walang alam, walang unawa sa banal na kasulatan. Mga kaibigan, gaya ng mga ikinakalat ng mga nagtumutulig sa kanya at yung paninira laban sa kanya ni J.R. Badong, mga kababayan. Pero bago ko po i-play yung pangangaral ng kapatid na Daniel, gusto ko munang ipakita sa inyo ito video ng kapatid na Daniel. Ito po mga kapatid. Pagka hindi ka magtitiis, mantakin mo. Pinakain kita sa balat ko. Nagkasakit ka. Di ba, no? Nagkasakit ka. Nagkasakit yung mahal mo sa buhay. Pinaospital. Hindi lang ganon. Namatay. Pinalibing. Lahat ng mabuti ginawa sa'yo. Walang ginawang masama sa'yo. Wala akong matandaan. Patawad kung meron. So, yan ay sinabi ni Kuya Daniel kay J.R. Badong. Yang pananalita na yan mga kaibigan, sa tingin ko ito ay ang pinapatungkulan ni kapatid na Daniel ay si J.R. Badong. Kasi po mga kaibigan, hindi po lingid sa mga nakasubaybay kay J.R. Badong na ang kanyang mga pananalita laban sa kapatid na Daniel ay talagang grabe. Hindi man ako MCGI pero nararamdaman ko yung sobrang galit sa puso ni J.R. Badong. Ewan ko kung ano yung ipinaglalaban niya pero mukha yatang personal na bagay. Ang dahilan kung bakit nabanggit na ni Kuya Daniel yung mga ganong termino, ito po ang dahilan. Gago, Daniel Rason. Ulul. Ulul ka, Daniel Rason. Putang ina mo ka. Yan ang masasabi ko sa'yo. Putang ina mo ka, Daniel Rason. At putang ina mo ang nanay mo. So, yan mga kaibigan, kung atin pong titignan yung mga salita na lumalabas kay J.R. Badong, kung atin pong titignan mga kaibigan, nararamdaman mo yung sobrang galit sa puso niya. Well, hindi natin alam kung ano po yung mga dahilan. Kasi hindi naman ako nanonood sa kanya. Pero sa mga video na aking nakita na mga kaunti lang mga kababayan, ay nakikita mo yung sobrang galit sa puso niya. Umabot pa sa punto na pagwikaan na niya si Kuya Daniel ng ulul at pagsalitaan pa niya ng masama. Alam niyo mga kaibigan, sa banal na kasulatan, kung atin pong babasahin, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ang biyaya ang mga nagsisipakinig. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ang isang alagad o isang sumasampalataya sa Diyos, ang sabi po ni Apostol Pablo, ay sana ay anumang salita na mahalay sa iyong bibig, sana ay huwag lumabas sa iyong bibig. Kundi magsalita ka sa ikatitibay ng mga nakikinig. Nararamdaman ko kung ano man yung galit ni J.R. Badong. Wala akong pakialam kung ano man yung kasalanan na ginawa sa kanya.
Pero sa akin lang, kung ako si J.R. Badong, sana kung ikaw ay sa Diyos, huwag mong dalhin yung galit mo sa media o sa public o sa social media, mga kaibigan. Kasi yung sarili mo din ang pinapasama mo niyan. Alam ko may galit ka, siguro may matinding masama ang ginawa sa iyo, hindi ko alam. Pero dapat dalhin mo yon sa korte o sa mismo sa loob na huwag sa media para palabasin na ikaw ay totoo. Ang problema dyan, mga kaibigan, ay yung mga kapatid sa loob, wala naman silang pakialam kung ano po yung kontrahan ng bawat panig. Hindi naman natin alam kung ano yung totoo. Pero ito ay nagpapasama sa imahen ng isang Kristiyano. Yun lang po, mga kaibigan, ang masasabi ko rito. Kaya sana, alam ko mabait naman si J.R. Badong siguro kasi sa kanyang pananalita ay naniwala naman sa mga aral ng kapatid na Eli. At alam ko naman na napakinggan niya sa kapatid na Eli na ang paghihiganti ay sa Diyos, mga kababayan. Pero ayon sa mga lumalabas sa media, si kapatid na Daniel, ayon sa mga taga punto por punto, dahil hindi po nila mapaharap sa debate at may mga nagsasabi na si kapatid na Daniel ay wala daw siyang alam kasi tinanggal niya yung itanong mo kay Soriano. Sa pagkalam ko hindi tinanggal nasa YouTube naman yung mga itanong mo kay Soriano pero ang gusto nila yung si kapatid na Daniel ang sumagot sa mga katanungan. Alam niyo mga kapatid, si kapatid na Eli sa tingin ko nasabi na niya lahat at nasagot na niya lahat ang mga katanungan. Kung meron pa mang hindi nasagot ng kapatid na Eli, yun ay hindi na po siguro naabot ng kanyang buhay. Ikaw na rin ang bahala kasi andyan naman ang Biblia, no? Pero yung sinasabi nila na si kapatid na Daniel ay walang alam sa pangangaral sa Biblia, may ipapakita po ako sa inyo na video na kung saan ay nangaral ang ating kapatid na Daniel. Kayo po ang humusga kung si Kuya Daniel ay mayroon unawa, mayroon bang alam tungkol sa banal na kasulatan o wala. Eto mga kaibigan, mahaba po ito, pero sana ay pagtiyagaan po natin. Po kayo mga kapatid at upo na kayo at meron tayong mahalagang paksang pag-aaralan ngayong araw na ito kung bakit hindi magkukulang ang sino mang kapatid sa Iglesia ng Diyos sa nararapat na magawang mabuti sa lahat ayon sa Biblia. Doon po sa lagi nating pinapaalala na nasa 6:10 ng Galacia na magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Alam ninyo, yan po known reality. Meron talagang mga tao gustong gumawa ng mabuti. Yes. Kahit naman sa mga Katoliko, meron doon. May gustong gumawa ng mabuti. Sa mga iglesia ni Manalo, meron din mga gustong gumawa ng mabuti. Sa iba-ibang mga iglesia, meron doon mga kapatid. Gusto nilang gumawa ng mabuti. Pero alam nyo, yung opportunity nandoon. Pero yung paraan para makagawa ng mabuti, yun ang wala. Yun ang absent. Kasi yung mga pastor na umaakay sa kanila, hindi naman itinuturo yung mabuti. Manapa, kaya nung mga panahon ng mga Israelita, ang sabi ng Panginoon, doon sa Jeremias, sa 23:30, kaya't anwika narito, ako'y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon, naninanakaw ng bawat isa ang aking mga salita sa kanyang kapwa. Ay ibig sabihin, sa halip na mabigyan ng pagkakataon yung mga lingkod ng Diyos sa Israel noong araw na makagawa ng mabuti,
ninanakaw yung salita. Na yung salita, yun ang ugat ng paggawa ng mabuti. Ganoon din naman sa ibang paraan sa mga iglesia ngayon. Although mayroong mga taong may desire sila na makagawa ng mabuti, pero naliligaw sila eh. At they are incapable kasi wala yung guide nila. Bulag ang umaakay. Ang intensyon ng mga isip nila mga bagay na nauukol sa lupa at hindi yung mga bagay na nauukol sa langit. Amen. Ang sabi nga doon sa 3:19 ng Filipos, ang kanilang wikang kahihinatnan ay kapahamakan. Ang kanilang Diyos ay ang tiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Kaya po yung Maraming kasapatan ganun, eh. na makagawa ng mabuti ang maraming mga tao sa ating panahon, hindi na-meet. Oo. Kasi ang pruweba, nakikita natin sa ating sosyedad ngayon itong henerasyon ng tao ngayon, hindi po ang maraming manggagawa ng mabuti. Ang maraming manggagawa, natin makikita po, manggagawa ng kasamaan That is a reality na nakikita natin sa paligid natin. Yes. Tama. In spite na parami ng parami ang relihiyon, habang tumataas yung bilang ng mga relihiyon ngayon, makikita mo tumataas yung antas ng paggawa ng masama Oo. at hindi yung antas ng paggawa ng mabuti. Natutupad yung sinasabi ng Panginoong Hesus na ang mga relihiyon na inaakay noong mga mangangaral na hindi sa Diyos, ginagawa yung kanilang mga miyembro na makaibayo pang anak ng... Alam nyo, mga kaibigan, sang-ayon ako sa sinasabi ni Kuya Daniel na kung gaano karami ang mga mangangaral ngayon, ganun din, mas lalong napakarami ang masasama sa panahon na ngayon, mga kaibigan. At ang sobrang umaagaw ng atensyon ng mga tao upang maibaling ang kanilang pakikinig sa mga salita ng Diyos ay yung social media. Yung social media, mga kaibigan, na ito yung nagpapalugmok sa mga kabataan ngayon upang sumama ng sumama. At sinasamaan pa minsan itong mga edukasyon natin na kung saan yung mga bagay na hindi dapat ituro, itinuturo. Gaya na lamang po yung contraceptive, yung pagbibigay ng kondom. May ganyan may ganyan sa mga itinuturo tungkol sa sex. Bagay na hindi po karapat dapat. Instead na yung Biblia sana ang ituro, yun pa yung mga wala pang kabuluhan na ito yung nagpapalago ng immoralidad sa bansa natin, mga kaibigan. So, tama yung sinabi ng kapatid na Daniel Tuloy natin. Impyerno kesa sa kanilang sarili. Ito yung nandun sa 23:15 ng Mateo. Na sa halip na gumawa ng mabuti, mga mala-impyernong gawain pang itinuturo doon sa mga miyembro nila. Sila pa mismo natuturo pumatay, magnakaw, mang-argabyato, mang-api ng kapwa, na pag hindi nila kapatid, at pagka nakaaway nila, pagtutulong-tulungan. Lahat ng mga sama na pwedeng maisip, talagang pwede nilang gawin doon sa mga kaaway nila Kaya nga po. Alam niyo po kung anong relihiyon yon, mga kaibigan? Alam ko, alam ng mga iba ito. Alam ng mga iba kung anong relihiyon yon. Hindi natin inilalagay ang sisi doon sa mga miyembro Kasi Tama. mga miyembro yan na inaakay sila Ang dapat Nasa talaga manggagawa. dyan na pinupukol ng sisi yung mga pastor na sa halip na akayin yung kanilang mga miyembro sa paggawa ng mabuti, wala. Pinapabayaan. Hindi lang basta kulang talagang tinuturuan sila, hindi mabuti itinuturo, masama. Tama yun. Yun yung mga kuyog sa kasamaan. Wala namang ginagawang masama sa kanila minsan pagka napagkaisahan nila dahil hindi nila kapatid, ayun, ganun.
Pero mga ibang mga reliyon talagang natahasan, ganyan. Tinuturuan pa nga yung mga miyembro pumatay. Oo. Diba yun yung sinasabi ng, nasa Biblia naman yan eh. Sabi doon sa 16:12 ng Juan, kayo kay palalayasin nila sa mga sinagoga. Oo, dumarating ang oras na ang sino mang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Grabe, ano? O ganun yung kanilang, ganun din nila iminomolde yung ibang mga miyembro niya. Mga miyembro nila talagang ganun ang kondisyon na pagka ang pumatay. Mga Muslim, ganun yata eh. Ewan ko lang kung totoo mga kaibigan, pero parang ganun. At ang mga Iglesia Katolika naman, mga kapatid, hinahayaan lang yung kanilang miyembro, hindi itinotolerate. Hindi po nila pinaghihigpitan. Kundi hinahayaan lang. Kung makagawa sila ng masama, okay lang. Walang tiwalagan. Sabi nila, itinitiwalag kung masama ang ginagawa. Pero yun lang ay sinasabi lang ng mga Katoliko yan, RJ. Sinasabi lang yan. Pero sa katotohanan, hindi nyo talaga tinitiwalag, walang tiwalag. May tiwalag man sa Iglesia Katolika, yung mga pari lang. Pero ewan natin kung totoong ititiwalag. Kasi may sinasabi, mga kaibigan, ay kung magkasala yung pari ng pangangalo niya, mukhang ililipat lang yata sa lugar eh. Kinukonsinti nila eh, yung ginagawa nila eh. Lalong-lalo na yung mga miyembro, hindi talaga walang tiwalag talaga dyan. Walang tiwalag yan. Ito ang realidad, RJ. Ipinipilit po ninyo, wala. Ituloy natin. Dahil sa sugo, diba? Papakamatay. Ligtas, ganun ang kanilang pumatay at mamatay. Ganyan ang kanilang upbringing, ang kanilang conditioning at pagdudoktrina sa mga miyembro nila. Yan ang turo ng ibang mga reliyon eh. Na pagka pinatay nila yung kaaway nila, parang yun ay nagsisilbing paglilingkod nila sa Diyos. Na yan naman ipinagpaunanan ni Kristo. Masamang klase ng turo yan. Pero nangyayari yan sa ating panahon. Tama. Sa istorya nga lang ng Mormons, kung titignan mo merong kasaysayan sa mga Mormons, sila pumapatay ng kanilang kaaway. O merong mga file niyan na pati yung mga babaeng nagsasalita na tumitiwalag sa kanila, papatay nila. Grabe. Ang tawag nila doon, blood atonement. Diba? Sa Katoliko naman, pumasok naman dyan yung kanilang natawag nila sa istorya naman ng Katolisismo, yung Holy Inquisition. Oo. At sa Holy pa, ibang mga iglesia at ibang mga reliyon, may mga ganyan din, may mga pagpatay din. Kahit nga yung mga Hindu, mayroong ganyan na pagka hindi nila kareliyon, para bang binabalik nila yung mga panahon na mga pinapalabas sa pelikula na pati nga yung ethnic cleansing, may mga ganyan pa ngayon, lahat ng yan mga kapatid, nagpapakita sa atin ng realidad na ang nag-e-exist sa mundo ng mga reliyon, hindi nagtuturo ng mga gawang mabuti. Ang reality, karaniwang nasasalubong natin sa mundo ngayon kasi puro kasamaan sa mga mayayaman, kahit sa mahihirap, mga politiko, hindi politiko, mga religyoso pa daw yung iba. Lahat makikita mo manggagawa ng kasamaan, and corruption is all over the world. Yes. Talagang ganong katindi. Kaya nga po, sa punto na yan, doon mo makikita yung magiging kaibahan noong iglesyang totoo. Kasi ang sabi sa Biblia, doon sa iglesia ng Diyos na totoo, hindi nagkukulang doon ang sino mang kapatid doon sa nararapat na magawang mabuti sa lahat. Lahat pwedeng gawa ng mabuti ng kapatid sa iglesia. Sa paggawa ng mabuti, hindi sila magkukulang. Anong katwiran? Bakit hindi sila magkukulang? O tingnan po ninyo, umpisahan natin itong pag-aaral, mga kapatid. Ano bang klase ng aral ng Panginoong Jesus? Sa panahong Kristiyano, anong uri ba ang aral ng Panginoong Jesus? Tingnan nyo, sabi ng Biblia,
3:6 ng ikalawang Korinto, na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Kung mapapansin natin yung paniniwala at yung turo ng apostol na si Pablo, ang Diyos, sabi doon sa 3:5, Diyos ang binabanggit niya eh. Ang aming kasapatan ng wika ay mula sa Diyos, na sa amin naman ay nagpapaging sapat ng mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu. Sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Kung i-analyze natin, yung mga apostol, sila ay sapat na mga ministro ng bagong tipan. Na yung bagong tipan ay Espiritong bumubuhay. Ngayon, ang logic, kung sila ay sapat na ministro, dapat yung pinangangasiwaan nilang bagong tipan, sapat din. Kasi hindi magiging compatible na sapat ka para mangasiwa, pagkatapos yung pangangasiwaan mo naman hindi naman sapat. Mawawala ng compatibility. O para magkaroon ng compatibility, kung sapat yung aral, sapat din yung mangangasiwa. Yes. O kung halimbawa, sapat yung mangangasiwa, dapat sapat naman yung aral. Kasi kung sapat yung mangangasiwa, kulang naman yung aral, paano magiging sapat kang ministro? Para maging sapat na ministro, dapat sapat din yung pangangasiwaan mo na aral. At yung aral na yon, yung aral ng bagong tipan, na hindi titik kagaya ng nakasulat sa 2 tapyas na bato, kundi Espiritu ang wika na nagbibigay ng buhay. Kaya doon sa ating itinatanong, ano bang uring aral ang aral ng Panginoong Jesucristo? Dapat alamin natin, yun ay aral na sapat, na pinangangasiwaan ng mga ministrong sapat. So, aral na sapat, doon sa diwang sapat sa Espiritong bumubuhay, sapat sa Espiritong nagbibigay ng buhay. Yung aral ni Kristo, Espiritong nagbibigay ng buhay. Sabi niya doon sa 63 ng Juan, ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Yung Espiritong galing kay Kristo, yung aral na sapat na ikabubuhay, yun ang aral ng Panginoong Jesucristo. Anong klaseng aral? Yun ay aral na sapat para ikabuhay. Sapat na Espiritu. Kasi pagka sinabing sapat, alam nyo ibig sabihin, mga kapatid, walang kulang. Sapat nga eh. Bakit sinasabi ni Pablo na sila'y sapat na ministro ng bagong tipan? To imply na ang bagong tipan, yung bagong tipan, sapat yun. Bakit ganon? Meron bang hindi sapat? Sabi kasi doon sa 8:7 ng Hebreo, sapagkat ang wika, kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, kung yun sana ay sapat, hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Sa 8, sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda. Bakit gagawa ng bagong tipan? Kasi yung unang tipan, nasumpungang hindi sapat sa panahong Kristiyano. Hindi naman natin dapat nakatulan na yung unang tipang ginawa ng Diyos kulang o hindi sapat. Kasi nung panahon na yon, dun sa pinag-ukulang panahon, hindi kulang yon. Kaya lang, nung dumating na yung panahong Kristiyano, nasumpungan na yon na may kakulangan na. Ang katunayan, sa panahon ng mga Israelita, wala namang bautismo dun eh.
Wala naman dun yung pangako ng Espiritu Santo na tutulungan ka. O kaya hindi sapat yun kung ikukumpara. Kung dadalhin mo yung sapat na yun noong panahon nila, sapat na. Kung dadalhin mo sa panahon ng bagong tipan, hindi sapat yun. Yes. Kaya sa panahon ng bagong tipan, sapat naman at yun na nga yung panahon natin ng panahong Kristiyano, panahon naman yun ng bagong tipan na sapat. Na sabi doon sa 13, doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. O lumipas na nga dahil 2,000 years ago nasabihin niya ni Pablo. So lumipas na. Ang umiiral ngayon, yung bagong tipan. Kasi yung una, alam nyo, napakaganda itong pinapaliwanag ni Kuya Daniel na sapat na, sabi, na yung unang tipan ay naging sapat yon para sa mga Israel, pero sa panahong Kristiyano, may kakulangan yon. Kaya gumawa si Kristo ng isang bagong tipan na magiging sapat para sa kaligtasan. Kaya dito naniniwala ako na yung Biblia, yung bagong tipan, yung nakasulat doon sa Biblia ng bagong tipan, nagiging sapat na yon. Hindi na kailangan pa na dumagdag ka ng iba. Tulad ng ginagawa ng mga Iglesia Katolika na nagdadagdag po sila, mga kaibigan. So yung Biblia, yung nasa bagong tipan, sapat na yon. Wala nang kulang yun, sapat na yun para sa kaligtasan ng tao. Pero itong mga Iglesia Katolika ay mas marunong pa sa sumulat o sa nagbigay ng kautusan doon sa bagong tipan na pinapalabas na kulang dahil wala naman daw ang pagbabawal doon na bawal daw ang sigarilyo, wala naman daw. Kung hindi ka talaga kasi magsuri, masasabi mo wala dahil wala nakasulat. Pero kung ang Espiritu ng Diyos ang magtuturo sa iyo, ang magdidiwa sa iyo, lahat kumpleto na doon. Wala nang kulang yan, mga defensor na Iglesia Katolika. Kaya tama ito yung mga Sabadista naman, balik sila ng balik doon sa lumang tipan na hindi ka na nga aariing ganap doon ba't pumunta ka pa doon? Andyan na nga lahat sa kaligtasan, andyan na lahat sa bagong tipan. Ba't ka pa pupunta ron? Hindi nga naging sapat yun para sa mga Kristiyano kaya nga gumawa ng bago Kaya ito yung sinasabi ng kapatid na Daniel itong mga Sabadista parang kulang pa, parang napakatuwid nila na sunod sila doon sa lumang tipan, na para bagang kung sinunod mo si Kristo ay hindi mo nasusunod yung mga bagay na importante sa lumang tipan, ay mali po. Kapag sinunod mo ng buo ang Panginoong Jesucristo, lahat ng mga bagay na dapat sundin mo sa lumang tipan, na susunod mo sa pagsunod mo ng kumpleto sa batas ni Kristo, mga kaibigan. Kaya wala ka nang dapat alalahanin doon sa lumang tipan. Kahit tumutok ka lang sa bagong tipan, doon ka sa sumampalataya at sumunod sa mga kautusan ni Kristo, lahat ng mga bagay na dapat mong sundin doon sa lumang tipan, pati yung 10 utos, masusunod mo sa mga batas ni Kristo. Lumipas na yun. Dahil nga, hindi sapat yun sa panahong Kristiyano. Sa panahon ng Kristyanismo, kulang na yon. Yung bagong tipan, ang pakilala naman ng Biblia, sabi doon sa 8:6, datapot ngayon kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Yes. Palibhasay siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako. So, in comparison doon sa matandang tipan, yung bagong tipan, yung tipan ng Espiritu, mas magaling yun at kumpleto, sapat. At kung ating i-compare, yung sabi doon sa panahon ng mga Israelita, sabi doon sa 4:8 ng Deuteronomio, at anong dakilang bansa nga ang may mga palatuntunan at mga kahakulang napakatuwid
na gaya ng buong kautosang ito na aking inilalagda sa harap ninyo sa araw na ito. O anong dakilang bansaan, wika, ang merong kahatulan at palatuntunang napakatuwid? So sa panahon na yon, yung palatuntunan at kahatulan at kautosang umiiral sa Israel sa panahon na yon ay napakatuwid. E nung dumating ang bagong tipan, ang sabi ng mga authorities ng Biblia, kagaya ni Pablo, kinamtanan wika niya ang ministeryong lalong marangal. Palibhasa'y siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako. So, comparatively speaking, kung yung una na nasumpungang kulang sa panahon ng bago, napakatuwid ng palatuntunan at kahatulan, ay lalo naman yung bagong tipan. Walang kasing tuwid yun. Kasi yung salitang napakatuwid, superlative degree na nga yun . Yes. Lalo namang napakatuwid itong bagong tipan na ang Panginoong Hesukristo ang nagtuturo na espiritu ang dala na nagbibigay ng buhay. Itong bagong tipan, espiritu na nagbibigay buhay ang dala-dala niya. Bawat aral ng bagong tipan ay espiritong nagbibigay buhay. Bakit hindi magkukulang yon? Sabi ng 3:34 ng Juan, sapagkat ang sinugo ng Diyos, si Kristo yon, Yes. ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya binigyang sukat ang Espiritu sa Kanya. Yan. Yung isugo ng Diyos si Kristo, bilang sugo niya, nagsasalita siya ng salita ng Diyos. Hindi binigyan ng Diyos ng sukat yung Espiritu sa Kanya. Kaya yung Espiritu ng buhay na dala-dala ni Kristo, walang sukat yun. Hindi po yun limited. Kasi pagka may sukat, limited. Pagka may sukat, mayroong boundaries. Yung Espiritu ng buhay na dala-dala noong aral ni Kristo, hindi po yun limited. Hindi binigyan ng Diyos ng sukat ang Espiritu sa Kanya. There are abounding spirits in Christ that is in His words that gives life, that give life, diba? At yun, mahihinuha natin, walang kasing kumpleto yun. Walang kasing perfecto yun. Sabi nga doon kay Santiago, doon sa 1:25, yun ay isang sakdal na kautusan. Kautusan ng kalayaan. Perfect law. Yung batas ni Kristo is a perfect law. Bakit? Walang sukat ang Espiritu kay Kristo . Yung kanyang batas, yung kanyang aral, yung kanyang katuruan, yung kanyang palatuntunan, walang kulang, kumpleto, perfect. Kaya nga, nung isulat ito ng mga apostol, ang sabi ng mga apostol, dun sa unang Juan 1:3, yaon aming nakita ang wika at narinig, siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo'y may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Hesukristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. O nung isulat niya yung aral, ang kagalakan ang wika ay malubos. Paano? Paano makalulubos ng kagalakan kung kulang? Pwede bang makalubos yung kulang? O kaya nga makakalubos ng kagalakan yun, kasi kagalakang espiritual na pinag-uusapan dito, walang kulang yung isinulat nilang aral ni Kristo. Yun yung logic nun, walang kulang, kaya nga makalulubos yun . Yes. At kung yung aral ni Kristo na isinulat ng mga apostol, nakita nila, narinig nila, saan wika naming ibinabalita, ito'y isinusulat namin upang ang ating kagalakan ay malubos. Lubos na kagalakan noong nagtuturo at lubos na kagalakan ng sinusulatan. Kaya nga ating kagalakan ay malubos. Paano malulubos ang kagalakan mo
kung nagtuturo ka, kulang ang iyong kagamitan, kumbaga, kulang ang mga mechanics ng pagtuturo mo. Paano ka ngayon malulubos ang kagalakan mo? Kaya nakalulubos ng kagalakan dun sa nagtuturo at makakalubos din naman ang kagalakan dun sa tinuturuan kasi kumpleto. Yes. At dahil dun sa diwa na ang aral ni Kristo ay kumpleto, abounding in spirits that give life, ang sabi ng Biblia. Sabi doon sa 35 ng Kawikaan, bawat salita ng Diyos ay subok, siya'y kalasag sa kanila na nanganganlong sa Kanya. Huwag kang magdagdag sa Kanyang mga salita. Baka Kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Yun. O pagka sinabi kasing huwag dadagdagan, kumpleto. Oo. Pagka dinagdagan mo, kumbaga sa isang menu, kumpleto na nga, perfect na yung lasa, dadagdagan mo, may iba lasa nun. Subukan nyo po, magluto kayo ng, di ba masarap yung maraming bawang, ano? Masarap yung maraming bawang. Pero pag sumobra ka naman ng sobra doon sa bawang, hindi na rin masarap. Di ba? Maski sa lasa ng tao, ganun eh. Kaya nga meron sila ngayong yung pag-aaral ng kulinarya, di ba? May karunungan din yan. Meron kasing hindi dapat na sumosobra, dapat sakto lang. Sabi nga nung mga millennials, kumusta ba ka? Sakto lang, sabi nilang gano'n di ba? Dapat sakto lang talaga Yes. Kasi gano'n ang aral ni Kristo Kaya bawal na dagdagan ng salita niya. Kasi maiiba pagka dinagdagan mo. Magbubunga ng kasinungalingan. Masusunduan kang sinungaling. At para ma-maintain yung sakdal na kautusan ni Kristo, ang bili ng mga apostol sa mga unang Kristiyano, sabi ni Pablo doon sa mga taga-Korinto sa 4:6, ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tutok kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Implying na yung isinulat talaga nila, kumpleto yun. Maski naman sa paunang sabi sa hula, di ba, doon sa 34:16 ng Isaias, kahit isaan wika sa mga ito, hindi magkukulang, hindi mangangailangan ng kasama, sabi ng salita ng Diyos. Magtataka ka, di ba? Bakit nga may sagot tayo lahat na, meron tayong sagot sa lahat ng tanong? Kasi kumpleto Di ba? Ba't may iglesia ngayon, may tanong hindi naman nila masagot? Kasi hindi kumpleto. Ang kakumpletuhan ng aral na sinasampalatayanan ay echoed by the warning of the apostles. Ang warning nila, matuto kayo sa amin na huwag humigit sa mga bagay na nangasusulat. Ngayon, ba't hindi magkukulang sa mabuting gawa na magagawa sa lahat ang isang kapatid sa Iglesia ng Diyos? Ang isang dahilan, kumpleto yung aral Di ba? Yung ministro, sapat. Yung aral, sapat. Sapat man yung aral, hindi naman sapat yung ministro, hindi compatible. Pero sapat man yung ministro, hindi naman sapat yung aral, ganun din, hindi rin compatible. Kaya dapat sapat na ministro, sapat na aral, para walang kulang. Lahat ng mabuti magagawa mo Pagka magkasama yung tapat na ministro at sapat, at yung aral na sapat at tapat. Bakit nga magkukulang? Pero ano pa isang dahilan? Sabi diba ni Pablo kay Timoteo, dun sa 3:17 ng ikalawang Timoteo, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos. Saan? Sa lahat ng mga gawang mabuti. Diba? Kung mo sapat yung ministro, ituturo niya sa miyembro yung lahat ng gawang mabuti. Yun ang kasapatan niya. Na ituturo niya ang lahat ng gawang mabuti. Yun ang kasapatan ng ministro. Paano niya maituturo ang lahat ng gawang mabuti? Kasi fully equipped siya
sa lahat ng gawang mabuti, equip siya. Kaya nga, merong salin sa English na ang sabi that the man of God may be complete or perfect, equipped for every good work. Kumbaga sa equipment, kumpleto ang ministro para ituro yung sapat na aral. Kaya hindi magkukulang ang mga kapatid Sapat yung nagtuturo, sapat naman ang itinuturo na aral. Tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yung tinuturuan, sapat, kaya hindi magkukulang. Itinurong lubos. Ano ba kahulugan ng itinurong lubos? Hindi isang turo lang yan. Hindi dalawang turo lang, hindi tatlo. Diba? Kumbaga nilulubos yun na ituro ng ituro. Nilulubos, itinuturo ng itinuturo. Kaya nga, hindi mo lang minsan madidinig, di ba? Kagaya ni Pablo. Aking ipinagpaunang ipaalaala sa inyo. Sabi niya doon sa 5:21 ng Galacia. Tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo. Diba? Di ibig sabihin, lubos talagang itinuturo. At kung mapapansin natin mga kapatid, yung itinuro niya sa Galacia, yun ang itinuro niya sa mga taga-Korinto. Yes. Yung itinuro niya sa Laodicea, yun ang itinuro niya sa Colosas. Yung itinuro niya sa Colosas, itinuturo niya sa Laodicea. Nagsisirculate. Kaya kahit saan gumalo na lokal, yung mga kapatid, talagang ulit-ulit na mapapakinggan nila yung mga turo na yun. Bakit po? Talagang yun ang pagpapatunay kasi na lubos na itinuturo ng mga aral ng Diyos na si Pablo, yung gawang mabuti sa kanyang inaakay na miyembro. Mababasa mo sa Colosas, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, di ba? Mababasa mo din sa Efeso, mga lalaki, ibigin ninyo ang asawa ninyo. Diba? Nandun sa 5:25 ng Efeso, nandun din sa 3:19 ng Colosas. O kaya lubos na itinuturo Pati detalye ng paggawa ng kautusan, itinuturo. Sabi doon sa 5:28-29 ng Efeso, gayon din naman, nararapat na ibigin ng mga lalaki ang kani-kanyang sariling asawa, na gaya ng kanilang sariling mga... Kaya dito makikita natin na ang turo ng iglesia isa lang, iisa. Ang turo sa Laodicea, ang turo doon sa Thessalonica, ang turo sa Corinto, ang turo sa Roma, iisa lang. Mga kaibigan, hindi po iba-iba. Kung doon sa Corinto ay ibigin mo ang iyong asawa, ganun din sa Efeso, ganun din sa Colosas, ganun din sa Galacia. Isa lang Pero nagtataka lamang po ako. Dito sa mga iglesia katolika, ibang lugar, mukhang ibang aral din. May ganun sa iglesia katolika, mga kaibigan. Iba-iba magkakaiba yung mga itinuturo. Pero sa Biblia, hindi isa lang mga kapatid. Katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili, sapagkat walang sino man na napuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Kristo sa iglesia. Diba? O kaya pati yung paraan at detalye nililiwanag Kaya masasabi na para yung tao ng Diyos maging sakdal, tinuro ang lubos. Ang nagturo, yung sapat na nagtuturo, yun ang sabi ni Pablo kay Timoteo. Doon sa 3:2 ng unang Timoteo, dapat nga ang wika na ang obispo, walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ng pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy. Tapos, sapat na makapagturo. Diba? Para ma-meet yun, na sapat na makapagturo, pati yung turo mo, sapat din. Kaya hindi magkukulang ang kapatid na gagawa ng mabuti. Sapat yung itinuturo para gawin mo yung mabuti. Ang totoo, mga kapatid, kung lalagay tayo doon sa isang pag-aaral na parang, kumbaga, lalagugin mo lahat ng mabuti, pag nilagom mo, sabi sa Biblia,
doon sa 3:14 ng Kolosas, sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, ang wika, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan o ng pagiging perfect. Ibig sabihin, ang pag-ibig walang kulang. Yun ang pangunahing aral na sinasabi sa iglesia. Sa ibabaw ng lahat, on top of all na aral ni Kristo, pag-ibig ang itinuturo which is the bond of perfectness or perfection, yung pag-ibig. Sabi sa Biblia, kung mag-iisip tayo, kung pag-ibig ang pangunahing aral, pangunahin kasi yun sa aral ng bagong tipan yung pag-ibig kung mag-iisip ka, may kulang pa ba doon? Diba? Bilangin natin to, diba? 13 ng unang Korinto 4 hanggang 8, ang pag-ibig, mapagpahinuhod, magandang loob. Ang pag-ibig hindi nananaghili, hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi naguugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nagkikigalak sa katotohanan. Yes. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Pag-ibig pa lang na itinuro ni Kristo, nalagpasan na yung 10 utos Oo. Diba? 15 na yun kung bibilangin natin diba? Naka-15 na tayo ng virtues dun Sa sinasabi, bilangin ninyo lahat, 15 na yun. Content ng pag-ibig yun. Pag-ibig pa lang, 15 na, dilagpas ka na sa 10 utos. O isang punto pa lang ng kautusan yan, nakaka-15 na tayo. O bilangin nyo yun, 15 na yun. Ang pag-ibig hindi nagkukulang kailanman. O paano magkukulang pa pag-ibig? Nandun na halos lahat ng ingredients ng kabutihan. Hindi nagkukulang kailanman. Kaya nga, pagka ang kapatid natuto ng pag-ibig na itinuturo sa Biblia, alam niyo po, it is tantamount to say na natutupad mo ang buong kautusan Pag natuto tayo ng pag-ibig na itinuturo sa Biblia, kasi sabi sa Roma, sa 13Gs, ang pag-ibig hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga, ang wika, ay siyang katuparan ng kautusan. O diba dyan lang sa punto na yan O magkukulang ba ngayon ang kapatid sa gawaing mabuti? Matuto ka lang na umibig Matuto lang ang kapatid umibig sa kapwa. Matuto ka lang na umibig sa asawa, sa magulang, sa pamilya, sa kapatid. Matuto ka lang na umibig sa kapatiran. Matuto ka lang umibig sa anak. Matuto kang umibig sa kaaway. Ano pa ang kulang mo? Wala na. Lahat ng virtues nandun na sa pag-ibig. Kaya po yun ang pangunahin sa lahat. Sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Love makes perfect. Bond of perfection or perfectness ang pag-ibig. At yun ang bentahe ng iglesyang sa Diyos, mga kapatid. Ang iglesyang sa Diyos, iglesyang pinananahanan ng pag-ibig. Dapat ganun yun At para makita natin ang kakumpletuhan ng aral sa iglesia, diba, ang pag-ibig hindi nagkukulang kailanman. Hindi walang kulang ang pag-ibig. Sabi nga ni Pedro, dun sa 15 o 5:14 ng unang Pedro, mangagbatian kayo ng halik ng pag-ibig. O diba? Kapayapaan nawang sumainyong lahat na kay Kristo. Imagine, maski sa pagbati, pagbati ng may pag-ibig Halik ng pag-ibig, katumbas yun ng banal na halik. Mangagbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Hindi naman ito halik na literal Halik ng pag-ibig. Ang ibig sabihin, alam nyo kasi meron bumabati, makabati lang. Diba meron gano'n, makabati lang. Kumusta ka? Hindi nga inintindi ko ano yung sagot doon sa kumusta niya. Kumusta ka? Gano'n lang. Sumagot ka, hindi nga pinakikinggan yung sagot mo, baliwala naman sa kanya. Merong pagbati. Pagbati, walang pag-ibig. Kaya alam niyo po, yung pagbati, ano kasi yan, bungad yan entrance pa lang yun di ba? Sabi ni Kristo, pagpasok ninyo sa isang bahay,
Dun sa 10:11 ng Mateo hanggang 12, pagpasok nyo sa isang bahay, sa isang nayon, batiin ninyo. Okay, kasi ganun talaga, di ba? Pagpasok ninyo sa bahay, batiin ninyo ito, di ba? Di ba ganun naman talaga pagka nagkita kayo, ano bang unang pambungad pag nagkikita? Di ba? Nagbabatian. Pumasok ka sa isang bahay, nagbibigay pugay kaya bumabati ka, di ba? Eh dun pa lang sa pagbati, dapat mga kapatid, ang sinasabi ng Biblia, pagbati na may kalakip na pag-ibig. Meron kasing pagbating may pag-ibig parang halik ng pag-ibig. Makagbatian kayo ng halik ng pag-ibig ang sabi. Pambati kasi yung pag-ibig. O kumusta na kapatid? Kumusta na kayo dyan? Ano na ba kalagayan ninyo? O di ba pagbati, how are you? Sabi nila sa English. Tapos yun ang kanila. Di ba yun ang kanilang pinasanayan sa English? Bagay sa Amerika, may iba-ibang party doon. How's it going? Sabi gano'n ng iba. How are you doing? How are you? Di ba? Nakagawian, how are you? I'm fine, thank you. Ganun, how about you? Di ba may ganun, ano? Yun, alam nyo, pwedeng magawa kasi yun, walang pag-ibig. Parang ganun lang. How's it going? Ganun lang. How are you today? I'm fine. Thank you. Pwedeng magawa yun ng walang pag-ibig Pero sa kaparaanan ni Kristo, mga kapatid, mula sa pagbati pa lang, dapat pagbati pa lang may pag-ibig na. Diba? Pagbati pa lang may pag-ibig na. May susunod dun sa pagbati Diba? Ang kasunod doon, nandun na yung pagtrato, nandun na yung pakikisama, nandun na yung pakikipagkapwa-tao. Ano ibig sabihin? Kung sa pagbati mo pa lang wala ka ng pag-ibig. Diba? Pero pagbati mo pa lang, may pag-ibig na, dapat lahat ng kasunod na gagawin may pag-ibig. Lahat. Kasi yun lahat ng gagawin mo sa kapwa, pagtrato, pakikisama, dapat may pag-ibig. Alam niyo po, sa iglesia, isa lang naman yung bawal na pag-ibig Isa lang yun. Alam niyo kung alin yung bawal na pag-ibig sa iglesia? Sabi, unang Juan 3:18, mumunti kong mga anak, huwag. Bawal o hindi? Bawal, huwag Huwag tayong magsiibig ng salita. Bawal pala yun. Yung pag-ibig na sinasalita lang, bawal yun sa loob ng iglesia. Bawal yung pag-ibig na yun. Ninang dila man. Kasi may umiibig sa salita sa dila lang. Diba? Paano? Kundi ng gawa at katotohanan. Kaya ang pag-ibig, ginagawa sa katotohanan. Hindi pag-ibig sa salita o dila lang. Dapat, kung bumabati kang may pag-ibig, nung halik ng pag-ibig, dapat meron kang nararamdaman na kaya mo binabati, mahal mo talaga yung kapatid. You care. Nararamdaman mo within you yung pagmamahal mo na yun sa kapatid. Yun ang umaakay sa'yo ng bati na may pag-ibig. Di ba hindi yung plastikan lang? Pero kung halimbawa, sasabihin mo, mahal kita kapatid. O sa salita lang, di ba? Hindi ka naman gumagawa. Sabi nga doon sa 2:15-16 ng Santiago, di po ba? Kung ang isang kapatid ng wika na lalaki o babae, hubad at walang kakaning araw-araw, ang isa sa inyo magsabi sa kanila, magsiyaong kayong payapa, magpainit kayo, magpakabusog. Gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan. Anong mapapakinabang dito? Pwede walang pakinabang doon sa daldal lang ng daldal, walang kasamang gawa. Bawal ng Diyos sa iglesia yun. Na umibig ng salita o dila man. Kasi kung meron pag-ibig, salita lang Pag-ibig lang sa dila. Meron mga tao, mahusay ang bukadura. Maganda ang boka. Mahusay mo. Para bang politiko. Nangako na nga gusto mo pa ito pa rin. Diba, ganun yung puro pangako lang. Pero pagdating sa gawa, wala naman. Sa katotohanan, wala. Bawal sa loob ng iglesia sa Diyos na totoo yung ibig, pag-ibig.
Totoo yan, mga kaibigan. Ha? Maputol ko lang. Totoo yan yung sinasabi niya. Araw ngayon ng mga politiko, marami na namang nagsasalita ng pag-ibig. Nakaka-relate itong sinabi ni Kuya Daniel sa mga politiko na nagsasabi na malaki ang kanilang puso sa mga mahihirap. Handa silang tumulong sa mga nangangailangan. Iniibig nila ang kanilang bayan. Pero ang totoo, mga kaibigan, tamang-tama, akmang-akma yung salita na binasa ng kapatid na Daniel dito sa unang Juan Kapitulo 3, versikulo 18, na umiibig sila hanggang sa salita lang, wala sa gawa. Itong mga politikong ganid. Hindi naman lahat ng mga politiko, pero karamihan yata pati mga pulis, karamihan yata mga kaibigan, pero meron namang mga mababait at mga totoo, kaya lang wala silang magagawa, kasi nasa baba sila. Yung mga nasa higher authority, walang magawa itong mga gustong gumawa talaga ng mabuti, mga kaibigan, kasi mas may higher authority. Kaya ang bansa natin wala nang patutunguhan siguro, mga kaibigan, kasi yung mga pangako nung bagong tumakbo, yung pangako niya, napako yata sa tingin ko, dumami na naman ng drugs, mga kaibigan. Sana mag-isip po tayo. Tama itong pinapangaral ni Kuya Daniel. Daldal, boka-boka, hindi Yan, ganun. daldal. Dapat ang pag-ibig may gawa, may katotohanan. Diba mga kapatid? Kasi kung pag-ibig ang pag-uusapan, yung tunay na pag-ibig, mula sa pagbati, totoo yun. Sa pakikisama, sa pakikitrato, sa lahat ng bagay. Kasi utos yun Ang utos, 16:14 ng unang Korinto, gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. O diba? Kaya nga, sabi nga nung ang sarap ka ng luto mo. Kasi ginawa mo may pag-ibig Di ba pagka ginagawa, magluto ka lang Kaya sumasarap yung luto mo minsan dahil ginawa mo may pag-ibig. Pero kung yung wardi-wardi lang, makaluto lang, wala. Tignan ninyo yung trabahong ginawa ng gawa-gawa lang. Walang pag-ibig. Kaya nga yung matwid na tao, yung kanyang puso nasa kanyang kanang kamay. O diba? Ano ibig sabihin? Ang puso ng patas na tao nasa kanyang kanang kamay. Ibig sabihin, yung ginagawa mo nasa puso mo. Kasi yung kanang kamay, larawan ng paggawa yun. O diba, yung puso, larawan, andyan dyan ang pag-ibig, diba? Kaya dapat may pag-ibig tayo sa paggawa. Makikisama ka sa kapatid, diba? Makikisama ka na may pag-ibig. Makikisama ka sa manggagawa, makikisama ka may pag-ibig. Magpapasakop ka sa manggagawa, may pag-ibig. Diba? Ang manggagawa, aakayin mo ang miyembro, may pag-ibig. Magtuturo ka dahil sa pag-ibig. Diba? Kaya nga sabi ni Pablo doon sa 1:16 ng Filipos, sabi niya tungkol kay Timoteo, ang isaan kay gumagawa nito sa pag-ibig. He's referring kay Timoteo. Doon sa karamihan ng kasamahan ni Pablo, sabi niya, doon sa 2:15-16 ng Filipos, pinangangaralan wika ng iba si Kristo sa kapanaghilian, sa pakikipagtalo, at ng iba naman sa mabuting kalooban. Ang isa naman kay gumagawa nito sa pag-ibig. Si Timoteo lang yun na nangangaral, umaakay sa kapatid sa pag-ibig. Yun ang napakahalaga, mga kapatid. Isipin natin lahat ng bagay, dapat magawa natin ang lahat ng bagay sa pag-ibig. Dapat ganun. Magbigay ka sa pag-ibig. Hindi yung makabigay lang. Di ba? Kaya nga, ang nagbibigay, magbigay na masaya. May kasamang pag-ibig yun. Doon sa 9:7 ng 2 Korinto, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Di wag mabigat sa loob. Dahil sa pinipilit, ganun dapat. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Saan? Mula saan? Mula sa puso.
Mula sa pag-ibig, ang ibig sabihin nun. Diba? Kaya nga, yun ang sinasabi lagi, pati doon sa kanta, kung mula sa puso. So ayan po mga kaibigan, napakaganda yung preaching o message ni Kuya Daniel tungkol po sa pag-ibig at sa salita ng Diyos na nagbibigay sapat sa bawat nakikinig, bawat sumasampalataya ay nagiging sapat sa kanila sa pamamagitan ng pangangaral ng totoong mga ministro ng Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, dito sa mga mensahe o message ni Kuya Daniel, masasabi mo ba na siya ay walang alam, walang unawa? Masasabi mo bang bobo siya sa banal na kasulatan? Siguro masasabi lang ng tao na may hinanakit sa kanya. Pero ang katunayan mga kapatid, kung atin pong sisiyasatin, napakaganda at very biblical yung kanyang mga sinasabi. Walang dagdag. Yan yung totoong katotohanan, mga kababayan. Kaya yung mga naninira kay Kuya Daniel na ikino-compare nila yung buhay niya doon sa buhay ni kapatid na Eli, hindi po maganda yun mga kaibigan. Hindi po dapat ganun. Huwag mong hanapin yung katalinuhan o kagalingan o talento ng isang tao doon sa isa. Kasi hindi po tayo pare-pareho, mga kaibigan at mga kababayan. Kung meron man siyang pagkukulang, hindi dahil hindi niya alam ang kasulatan. Siguro yun po yung kaya ng kanyang naabot, mga kaibigan. Pero sa tingin ko, hindi po kulang hindi po nagkulang sa kanyang pananalita o pangangaral, mga kababayan, kundi meron pong banal na espiritu na nagga-guide sa kanya. Yung mga nagsasabi sa mga punto por punto na si Daniel Razon ay bobo, si Daniel Razon ay walang alam kasi hindi siya nakikipagdebate. Bakit mga kaibigan? Itong mga taga punto por punto ay nagmamagaling, nagmamarunong. Kahit walang debate na magaganap, tignan mo lang kung talagang magsuri ka lang sa aral ng kapatid na Eli at saka aral ng mga punto por punto, wala silang kapunto-punto, mga kaibigan. Kung kunin mo lang yung talagang pagkaunawa, walang kapunto-punto itong mga taga punto por punto, mga kababayan. Marami nga nagko-comment sa akin dito sa comment section na ako'y isang Katoliko pero wala talaga akong nauunawaan sa aral ng mga Katoliko, sabi nila. Bakit? Kasi talaga naman wala wala naman talagang mauunawaan ang mga tao sa pagpunta nila sa misa doon po sa simbahan, mga kapatid. Wala. Yan ang realidad. Itong mga taga punto por punto na nagsasabi na maganda daw yung kanilang aral, siguro sa inyo lang, sa libro nyo lang. Pero kahit siyasatin mo yung libro ninyo, napakaraming labag sa kasulatan mga kaibigan, sa banal na kasulatan napakarami po Kasi yung mga nasa tradisyon po ninyo, kung atin pong sisiyasatin, may mga tradisyon po ninyo, kahit tignan po ninyo, ibatay nyo sa Biblia, napakalayo, malayong-malayo. Nagtanong nga ako kay Meta AI tungkol po sa Iglesia Katolika. Alam nyo, ayon sa history, kung atin pong sisiyasatin ang history, ang Iglesia Katolika, hindi direkta, sabi ni Meta AI, hindi direkta na galing sila sa
tunay na Kristiyano o iglesia na itinatag ni Kristo. At hindi rin sila direktang nanggaling sa paganismo, sabi niya. Kundi, ayon sa mga sagot ni Meta AI, mga kababayan, yung mga doktrina ng Iglesia Katolika, kumuha sila sa doktrina ng Biblia at kumuha rin sa doktrina ng mga pagano, pinaghalo-halo. At ang realidad na nagaganap, ang realidad na ginagawa itong mga miyembro nila ay yung mga tradisyon ng paganismo, hindi yung tradisyon ng mga Kristiyano, mga kaibigan. Kaya itong mga Iglesia Katolika, kung atakiin mo sila doon sa kanilang teaching na paganismong teaching, tatakbo sila doon sa aral na kinuha nila sa Kristiyano o sa Biblia para i-cover sa kanilang mga tradisyon na napakamali naman, mga kababayan. Kaya double standard po yung turo nila mga kaibigan. Dalawa po. Kaya paano mo sabihin kay Kristo yan? Double standard yan. Kaya napakalayo, mga kaibigan at mga kababayan. Kaya tama napakaganda yung message ni kapatid na Daniel. Yung pag-ibig, totoo yun. Maraming nagsasabi na umiibig, pero yung mga politiko na nga lang mga kababayan Pero ang Biblia po, mga kaibigan, ang aral po ng Biblia, ang aral po ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po magkukulang. Laging sapat. Sabi nga ng kapatid na Daniel, ay sapat. Kung sapat, wala nang pagkukulang yon, mga kaibigan. Yung mga nagsasabing pag-ibig ngayon, yung mga politiko na iniibig ko ang bayan, hanggang salita lang yun. Totoo yun, hanggang salita. Hanggang salita lang. Na kapag ako'y naupo, uunahin ko ang mga mahihirap, bibigyan ko sila ng justice. Katarantaduhang pangako yan. Hanggang sa salita lang yan. Ang kanilang ini-interest yan ay yung kanilang sariling interest. Tulad yung mga kumakalaban sa MCGI ngayon, dahil sa sariling interest. Ganun din. Pare-pareho lang yan, mga kaibigan. Pero sana, mga kapatid, manatili tayo sa katotohanan. Sa katotohanan sa Biblia, walang organisasyon na itinayo ng Panginoong Jesucristo, kundi ang itinatag na iglesia ng Panginoong Jesucristo ay yung mga taong sumampalataya sa Kanya. Kung ikaw ay sumasampalataya at sumusunod sa Kanyang aral, sa Ebanghelyo, isa ka sa itinatag ng Panginoong Jesucristo. Yan lang ang masasabi ko, mga kaibigan. Kaya yung mga naninira, mga kapatid na nagsasabi si Daniel Razon ay bobo, si Daniel Razon ay walang unawa. Nagmamagaling lang yon, mga kababayan. Kung mali ang Daniel Razon ngayon at ikaw ang totoo, mas maganda manahimik ka na lang at mangaral ka ng totoo na alam mo. Wag mong ipakita yung galit mo, wag mong ipakita yung nasa puso mo. Kasi kung ano yung lumalabas sa bunganga mo, yan ang nasa puso mo. Kung galit ang lumalabas sa bunganga, ibig sabihin punong-puno ng galit ang puso mo. Ang Diyos, mga kaibigan, ay alam naman po natin na isa sa mga aral niya, ibigin mo ang iyong kaaway. Yun pa lang, mga kaibigan, ay tamaan na tayo dun no? So, hanggang sa susunod muli, mga kaibigan, dito sa ating programang Exposed Truth. Magandang araw, magandang gabi, anumang oras kayo nanonood sa ating programa. Mag-subscribe po kayo, mga kaibigan, para mag-notify sa inyo yung mga video at bilang suporta nyo na rin dito sa ating programang Exposed Truth.